Sorry, mistress, but what is this movie? It's a little unusual. Well, I was renting some movies from Wataru, and this one looked interesting, so I took it out. But if I don't show it to 2 other people within a week, I'm going to die. But that's just like the other movie about the circular thing. It's the same curse. Oh. That could never happen. It's too unscientific. You really believe that? You're quite gullible, aren't you, Hayate? Oh, right. You guys got me. For those of you who didn't get the reference, allow me to explain. They're talking about the famous... No, don't say any more. Do you want to get sued? A butler is one who serves. A butler is one who dedicates himself to his master or mistress. A loyal guardian and confidant who supports them through thick and thin and everything in between. And so we present to you this thrilling tale, a story about combat, about battle, about a boy who must fight the forces of evil and risk his life for a girl. It's ghost story season now. Maybe I'm a little jumpy? Relax. Nobody's watching now. They're all on holiday. Misaki's Personal Business, 2007. Stupid Nagi's late with another stupid DVD. I know that works require more than one viewing to understand, but still. Oh, hey, that circular ripoff movie's not here. Get out. Somebody actually rented that fake copy. Hey, Saki, Nagi's late with another DVD, so give her a call for me, would you? Okay, fine, Miss Grouchy. It's been over a week since we saw the movie, but nothing's happened, has it? It's like I said. Evil curses like that are just silly superstition. I guess you're right. Maria's so level-headed. She thinks everything through. I bet she never gets scared or worried about anything. Oh, that's right. I just remembered I bought some watermelon. Would you like some? You bet. We should probably give the mistress some, too. I offered her some. I already took some up to her in her room, but... No! No good, no good! I have to be able to think of a scarier name than that! This manga's meant to scare people, not make them laugh. You're right. When she starts writing a manga, she gets right into it, doesn't she? Though I suppose it's good for a budding author to have discipline. I'll take one of those. Wataru, what are you doing here? Si Nagi kasi, overdue na naman siya sa mga hinam niya, kaya pumunta ako dito para mangulit. Yung word na palabas pa yung tinutukoy mo, Wataru? Napansin ko kasi na nawawala yun sa shelf. Yung chinek ko, nalaman kong si Nagi pala ang kumuha nun. Peke kasi yun. Marami kasing piratang lumabas nun, sumikat yun. Hindi ko nga akalain may magkakainteres na panuorin ng basurang yun eh. Hindi nga si Saki yung lumabas dun eh, kundi ibang yun na lang. Kung tama ang hinala ko, pag sinunod mo yung movie, may lumalabas na ganito sa balon. Kung meron talagang ganyang klaseng hinalang, siguro nakakilabot yun. Di ba, Miss Maria? O bakit parang nanginginig ka? Medyo kakaiba
kakaiba ang kinikilos ni Saki. Parang meron siyang iniisip na malalim pero ayaw niya akong kausapin tungkol dito. Palibhasa 20 years old na siya, kaya akala niya siguro hindi siya maintindihan ng 13 years old na gaya ko. Ganun pala, magsa-celebrate na ng coming of age ceremony si Saki sa isang taon. Oh, coming of age? Nga pala Saki, magti-20 ka na sa darating na June Kung ganun, dapat bigyan kita ng regalo. Ano ba ang gusto mo? Sapat na sa akin ang kabaitan mo. Lagi nilang may uniform ang suot mo. Alam ko na, ibibili na lang kita ng Fury Sword. Gusto mo ba? Seryoso ka ba, sir? Pag-20 ka na, kinakailangan mo yun para sa coming of age ceremony. O bakit? Mali ba ako? Hindi mo ba kailangan yun? Hindi ka ganon. Ang totoo, natutuwa nga ako sa sinabi mo eh. Hindi na lang siguro ko aasa. Magtatampo kaya siya dahil nakalimutan ko ang birthday niya at hindi ko nagbigay ang Fury Sword na pangako ko sa kanya? Sa tingin mo ba, importante yung birthday at ang coming of age ceremony? Oo naman, sa tingin ko importante yun. Eh ikaw, Miss Maria, naging masaya ba ang coming of age ceremony mo? Ako? Oo nga pala, 17 lang pala si Miss Maria kaya hindi pa rin siya nakakaranas nun. Minor pa kasi siya Oo naman no, 17 years old pa lang naman ako at batang-bata pa. Sapatin mo nga ako kaya, te. Bakit mo naman naisip na tapos na ako mag-celebrate ng coming of age ceremony ko? Miss Maria, parang nag-iisip yung tunay na pala ng tao mo. Mahihay pa rin ako magsalita, no? Excuse lang nagagawin ko pala ako. Bakit kaya ganun? Parang biglang naging kakaibang kinikilos si Miss Maria. Coming of age ceremony. Ang mabuti pa, si Saki na mismo ang kausapin ko. Saki, ano ba ang dahilan kung bakit wala kang uwi? Nagtatampo ka ba dahil nakalimutan kitang bigyan ng regalo ng birthday mo? Ay, hindi ba, wala naman bumati sa akin ng birthday ko eh. Okay lang, hindi ko naman iniisip yun eh. Hindi ko man may babalik ang panahon lumipas na, makakagawa pa rin ako ng paraan para makabawi. Na naman yung kailangan niyo sa akin. Magbibigay ako ng regalo. Ayoko. Hindi para sa'yo. Sino naman ang magkaka-interest na bigyan ka ng regalo? Hindi nga sa pananalita mo. Yun ang sinabi ni Ikaw na ang humingi ng pabot tapos ganyan ka pa. Yes, ma'am. Sa tingin ko, mas makakabuti sa kanya ang makipaglaro sa mga kaibigan niya kaysa naman magdrawing ng manga buong araw. Sige, gagawa ko ng tsaka para sa kanila. Bakit mo naman naisip na magbigay ng regalo? Kasi gusto ko mabigay ng Fury Sword sa isang babae pero hindi ko alam kung paano at saan bibili nito. Fury Sword yan ang isipan mong regalo? Mukhang nag-evolve na ang taste mo, Puntahan mo yung shop na to. Hindi masyado nga dyan at madami kang pagtitilian para sa gusto mong regaluhan. Talaga? Maraming salamat, Daddy. Sige, pupunta na ako ron. Sandali! Pumili ka na maganda kung kabibili ng mga kailan. Ito lang, maitanong ko nga sa'yo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng Fury Sword? Huwag ka magkalala. Mas mura pa din ang dalawang Paano mo naman naisip na mas mahal pa sa yun? Huwag mo naman insultuin lang isang mahirap na gaya ko! Huwag ka na bumangal dyan. Mas mahal pa nga din yung upuan na ginamit ko pahampas sa'yo eh. Anong klaseng furniture pa ang meron ka? Alam mo, kung magbibigay ng regalo ang isang lalaki sa isang babae, natural naman gumastos ng malaki. Kung hindi ka Lisa, huwag ka magbibigay ng sis na regalo. Tama naman ang sinasabi mo, kaya lang, saan naman ako kukuha ng malaking pera? Kahit na hindi pa tayo po ay malinggo, ipapahiram ko yan sa'yo. Bayaran mo na lang kung sino mo kaya. Sige, ikaw nang bahala. Nakakasilaw! Kali o Miyoshi? Ano nangyayari dito? May problema ba? Bakit ka nagkakaganyan? Ako ba? Okay lang ako. Wala namang problema. Miss Maria, ano po nangyayari? Ang buti na ako namang gusto napapalag sa pelikula. Basta huwag lang yung nakakadili sa ating mga insektong yan. Walang naman natakutin pala si Miss Maria. Pasensya ka na. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Pero sobrang pinakalabutan kasi ako sa kanila eh. Huwag ka na mag-alala. Kung magpapakita sila, hindi ko hahayaang takutin na nila, Miss Maria. Nagawin mo talaga yun? Para sa akin? Siyempre naman!
Hayate, ano yan? Huwag kang matakot, Miss Maria. Tina, 会いに行きます。スースーするんです。Hindi ko alam. Naalala pala ni Sir Wataru ang kaarawan ko. Akala ko nakalimutan na niya. Kaya lang si Lola, talaga nakalimutan na niya. Hindi man lang siya tumawag sa akin. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyong lahat. Si Lola Saki Kijima ay walang iba kundi ang maalamat na tagapaglingkod na nangangalaga kay Rei Kijima. Sa kanyang kagustuhang mahanap ang kanyang nawawalang anak na babae at manugang o ang mga magulang ni Saki, ginalugad niya ang buong mundo kasama ang kanyang apo. Nagawa na niyang ipagtanggol ang presidente laban sa mga gustong pumaslang sa kanya. Minsan ay nahuli din niya ang mga turing na salarin at nalutas ng kasong hindi matapos-tapos. Ginamit din niya ang kanyang talento sa pagluluto ng masasarap na putahe para sa mga emperador at nagtagumpay na palayain ang mga mamamayang nasadlak sa pagdurusa. Ngunit ang maalamat na tagapaglingkod ay 62 anyos na. Halos bawian na siya ng buhay nang mapadpad siya sa gitna ng Sahara Desert. Gumising kayo, Lola! Ikaw ang maalamat na tagapaglingkod, hindi ba? Hindi ka pwedeng basta na lang mamatay! Rei Kijima! Ang lalaking yun ay si Enkyo Tachibana, ang lolo ni Wataru at presidente ng Tachibana Group. Niligtas ni Enkyo si Rei Kijima at Saki. Mula noon ay may pagkakaintindihang nanaig sa puso nila pero hindi ito may tuturing na pagkakaibigan o pag-ibig. Bilang pagtanaw ng utang na loob, nangako si Rei na lupigin ang kasamaan sa mundo at tila ganun din na naging kapalaran ng kanyang apong si Saki. Dito ay nakilala niya si Wataru. Masyado pang bata ang kanyang ina at hindi siya nabigyan ng sapat na atensyon. Kaya nung nakita ni Saki ang kanyang malungkot na mata, nangako siyang aalagaan siya para lumaking isang mabuting binata at para na rin suklian ang kabutihan ng lolo ng batang ito. Eto, patsaka mo na. Naiintindihan siya ni Saki dahil pareho silang inabandona ng kanilang mga nanay at nangungulila sa pagmamahal nila. Mas magaling pa akong gumawa ng tsa akin sa sayo. Pero marunong na si Wataru sa anumang gawain at kaya-kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. At sa totoo lang, mas mahusay at metikuloso pa siya kesa kay Saki. May kakayahan ba akong palakihin siya para maging isang mabuting binata? Kaya ko ba talaga? Ang mga magulang ni Saki ay nasa Ueno pa rin. Hindi naman talaga sila nawawala, kaya huwag niyo na silang alalahanin. Hindi tayo makakatawid dyan! Huwag kang matakot. Kumapit ka lang sa akin. Hayate! Mukhang maganda ang sikat ng araw ngayon. Oh? Sa mga ganitong pagkakataon, nakakagaan ang loob maglakad-lakad sa hardin at masdan ng mga bulaklak. Oh? Target spotted! Malayo na to, hindi niya na tayo maaabutan. At sino ang nagsabi sa'yo? Hayate! Ay, wala yun. Baka may kumakaluskos lang na tipaklong. Sa likod mo! Ayan o! Hindi ka man tumitigil. Hindi ko hayang sakta mo si Miss Maria. Bubbler kick! Hindi kita mapapatawad kapag sinaktan mo si Hayate. Ako ang harapin mo!
Miss Maria. Hayate! Nasaktan ka Ako ba? nagsabi kanina ipagtatanggol kita. Pero ako pa yung pinagtanggol mo. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan, Hayate. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na ako. Miss Maria. Oh, naku, baka sinagi ang puntahan ng nilalang na yun. Nangangalib siya. Hindi ko inaasahan na hindi na ako maliligaw sa pagkakataong to. Hindi ko rin inaasahan may bisita dito. Miss Izumi, kayo na ka pa dito? Hinabol ka ba nung nakakakilabot na halimaw na yon? Sinaktan ka ba niya? Nasugatan ka ba? Okay ka lang ba? Huwag kayong mag-alala. Umalis na dito yung batang yon. Pinuksan niya ni Miss Izumi. Uy, ano nangyayari dito? Nandito ka na pala. Tinawagan ka na ba ni Wataru kanina? Ha? Oh, bakit? Hindi ba? Siguro nahiya siya. Meron kasi siyang gustong sabihin sa'yo eh. Dapat sarili kong perang gamitin ko kung bibili ko ng regalo. Gamitin ko kaya yung naipon ko. Yukata lang talaga ang mabibili ko. Ang ganda naman ng yukata. Izumi! Teka, bakit bigla akong pumunta rito? Kasi, sabi ni Nagi, may sasabihin kang importante at meron ka daw ibibigay ng regalo sa akin. Kaya pinuntahan kita agad dito sa bahay mo. Yung regalo mo ba ay? Ano kasi? Yung importanteng sasabihin mo sa akin. Ano yun? Hindi naman to kasama sa pabor na hiningi ko kay Nagi. Hindi ko to inaasahan pero pagkakataon na rin to. Ibibigay ko kay Izumi ang yukata at sasabihin ko nararamdaman ko para sa kanya. Ang nararamdaman ko... Izumi! May yung DVD box kasi ako. Yung nakuha ko extra copy. Regalo ko sa'yo. Yun ba yung importanteng bagay na kailangan mong sabihin? Tungkol sa acting ng main character na si Mr. Hagino. Kumpara kay Ryu at Sakura, mas magaling siya umate at nakakaaliw siya. Sige, sana magustuhan mo yan. Oo naman. Maraming salamat sa regalo, Wataru. Sir Wataru? Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka sa labas? Kasi... Ano to? Bakit? Gusto ko lang sabihin na hindi ko talaga sinasadyang kalimutan ng birthday mo. Pasensya ka na. Kanino pa ba ngayon? May naamoy akong pabango ng babae pero hindi naman yun sa akin Huwag mong sabihin may dinala kang babae sa kwartong ito habang wala ako. Tapos... may nangyari sa inyo? Hindi totoo! Nakabali ka! Dahil ang yukata na yan, ang regalo ko sa'yo! Ha? Bakit meron ka regalo para sa akin? Ito lang ang kaya ko. Kulang kasi yung pera ko para makabili ng mamahaling Furisod. Nakalimutan ko kasi bigyan ka ng regalo ng birthday mo kaya bumili ako ng yukata para makabawi sa'yo. Siguro naging malungkot ka ng mga nakaraang araw dahil dinamdam mo yun. Pasensya ka na. Nagkaganon lang ako kasi pinaproblema ko to. Iniisip ko kung anong kulay ang bagay sa bago kong phone. Ano? Oh well, never mind. Yun na nga ang nangyari. Nagkamali ako, hindi pala para kay Izumi ang regalong binili niya. Ganun ba? Kung ganun, hindi niya nagamit yung perang pinahiram mo? Hindi. Mas gusto niya kung sarili niyang perang gagamitin niya. Kaya bumili na lang siya ng yukata na mas mura kaysa sa Furisode. 50,000 lang. 50,000? Mahal pa rin yun eh. Oo nga pala. Hindi na lumabas mula sa balon yung multo dun sa movie. Sabi ko sa inyo, hindi totoo yun eh. Oo nga. Isang? Ano yun? Parang may nagpuputok sa misal malapit dito. Meron kasing fireworks festival malapit dito. Fireworks? Hindi ko dapat na-miss yun ngayon, Summer. Tara, punta tayo doon, Hayate. Siyempre naman, Lady Nagi.
bata. Bagay pala sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Sir Wataru. Nako, mukhang magkakaroon dito ng panibagong hindi pagkakaintindihan. Dali, baka hindi na natin maabutan! Ang ganda, hindi ba, Hayate? Ang ganda nga. Epic! Sa susunod na yugto, ang dagon at ang hamster ay magsasagupaan upang ipaglaban ang kanilang minamahal kahit lunukin pa nila ang pride nila. And I'm Detective Hayate Hayasaki. Boy, it's getting hot these days. It was over 35 at noon. Don't say stuff like that. We have no idea what the temperature will be outside when the show is broadcast. We don't even know what country it's going to be shown in. Anyway, what I wanted to say is that on a hot day like this, the best thing to do is chill out in a cool leather chair and play multiplayer online games. Come on, mistress. That's just so unhealthy. Bye for now. All right, the summer vacation starts today. I'm going to play games and watch anime and draw manga and just do nothing. Sorry, but isn't that what you do during the school year, mistress? Oh, man. Even though it's the summer holidays, I just don't feel happy at all. I wonder what Hayate is doing right now. Next on Hayate the Combat Butler, I like books, but why don't we sing instead? Hey, it's that burgling hamster criminal from before. Who are you calling a burglar hamster criminal? I guess I'll just follow my guardian angel.